Hello, welcome sa ating next tutorial. This time, mag-foundation design naman tayo using STAAD Foundation. So, sa tutorial na to, tatlong type ng footing yung i-design natin or dalawang type ng footing but yung isang footing is yung isolated footing na yung column niya is mismo nga sa center ng footing and yung other isolated footing naman is yung eccentric. Okay, and yung last na footing natin di-design is yung combined footing. Okay, uh, so stud foundation ang gagamitin natin no, dito sa tutorial. So, dalawang stud foundation software ni Bentley. Isa yung 5.3, tsaka yung isa yung Stud Foundation Advanced, so 8.0 by this date. Yung 5.3, free lang ito within Stud. So, pag bumili ka ng license ng Stud, okay, you will get this is Stud Foundation 5.3 for free. Okay, so free within within Stud Pro. Ito naman, Stud Foundation Advanced, separate license kasi ito. Okay, it costs separately. Pero ang kagandahan nito, if uh, pinurchase mo yung structural enterprise instead nung stud lang or yung bawat isang license nito. So, sa structural enterprise kasi kuha mo na lahat. So, total 11 softwares makukuha mo. And mas mura yung enterprise kasi pag binili mo to uh, separately, yung cost niyan probably around 6 to 7 times lang nung current cost nung structural enterprise. So, ayun. Uh, Later, gagawa ko ng ibang tutorial, okay, para dito sa ibang softwares na to. Okay, but for this time, mag-STAAD Foundation Advanced lang tayo. Okay, so STAAD Foundation Advanced included yan sa structural enterprise. Okay, ah so anong difference between STAAD Foundation 5.3 tsaka yung STAAD Foundation Advanced? Okay, so of course meron. Limited kasi yung capability ng STAAD Foundation 5.3. So ang kaya ang ma-avail mo lang na footing design diyan is yung isolated footing, pile cap footing tsaka yung combined footing. So yung other foundation type, doon lang siya available sa Stud Foundation Advanced. Okay? Which is yung lahat ng capability ng 5.3 kaya sa Foundation Advanced Plus. Pwede ka pang mag-design doon ng block machine foundation subject to vibration. Of course, mat foundation, okay? Rib beam foundation, okay? Pile, yung mismong pile, may pile design din si Stud Foundation Advance, actually loaded or laterally loaded, so available yan sa Stud Foundation Advance. Then yung Deadman Anchor Guide Tower Foundation, so ito madi-design mo rin yan sa Stud Foundation Advance. Then yung Heat Exchanger Foundation, so ito mga oil and gas and industrial structure foundation ito. So Heat Exchanger Foundation, ito vertical vessel foundation, tsaka yung steel tank foundation. So yan, so kaya mong ma-design yan dito sa Stout Foundation Advanced. Okay, ayun, but for this tutorial, since meron naman ako nitong Stud Foundation Advanced, ito yung gagamitin ko. Pero almost similar lang yung command nila. So probably 90 to 95% same command lang. So magkaiba lang sila ng konti sa interface. So of course, mas maganda sa Stud Foundation Advanced. Uh, Ayun, start na tayo or
Okay, may di-discuss pa pala tayo dito. Okay. So sa load combination, so hindi hindi natin kailangan ng special load combination diyan na ginamit natin previously sa frame design ng structure. Okay, which is ito. Okay. Dalawang sets lang ng combinations ang kailangan natin diyan, yung factored tsaka yung service. Okay. And na kinrate ko na itong auto load combination na to sa NSCP. Okay, before this tutorial, kinrate ko na siya sa stud. So just one click, magge-generate na yan. Okay, and few note on or additional note dito sa load combination na to. So yung bearing capacity natin mag-increase ng 1/3 if yung load combination na ay involve yung lateral, which is wind or seismic. So on this case, wala tayong wind, seismic lang. So but still, i-increase natin yung bearing capacity uh, pag involve yung seismic yung seismic dun sa load combination. Let's say sa combination na to, ito, and I think ito rin. Okay. Anyway, ito naman, sinimplify lang ito, then naging ganito. Okay. So, ito yung stud model natin, no? So, ang gagawin natin, yung reactions from stud, kukunin lang natin yon, then input natin sa stud foundation. So, integrated sila. Okay. Dalawa kasi yung ways na ma-design mo yung yung footing, no, na meron kang stud model. Yung una is punta ka dito sa may ayaw niya mag-activate kasi hindi siya nag-run analysis. Okay? I-run analysis muna natin. Okay. Yung unang option is pag okay, pag kinlik mo tong foundation design, then i-click mo lang ito. Then automatic ti-trigger yung opening ng stud foundation advance, which yung reaction automatically mapupunta doon. Yung other way naman, which is yung gagawin natin ngayon, i-open natin yung stud foundation, then i-import natin yung stud model. Okay, so anyway, dun tayo sa option 2. Okay, so punta tayo dito sa general and load and definition. Okay, so ito yung mga primary load cases natin, seismic, dead and live load. Okay, i-generate natin nitong factored tsaka itong service load combination. So click ko lang to, so click add, then punta ako sa auto load combination, punta ako sa NSCP. Okay, then meron ako dito yung putting factored. Ayan, so kinrate ko na yan, no? So kung hindi nyo pa meron akong video na kung paano mag-create nung auto load combination, no? So mag-repair na lang kayo doon. Okay, so anyway, continue lang tayo. NSCP 2015, then putting factored, then click generate. Ayun, nag-generate na, then click add. So nagdagdag na doon. Then of course yung service kailangan din natin. Then, click generate. Okay, then click add, then close. So yun na. So makikita mo may mga naming yun. NSCP 2015 putting service. So 9 load combinations yon kasi may nakalagay na 9 doon. And sa factored naman is meron tayong 10 load combination. Okay? And okay, so meron tayong 9 load combination para sa service sa ano no sa service load combination. Yung una niyan, which is yung dead load plus live load lang. Okay, then yung rest, okay? So involve yung uh, seismic, okay? So yung factor natin sa bearing capacity dun sa dito 1.0 lang and the rest is 1.33. So mamaya natin gagawin 'yan sa stud foundation advance. Okay. So i-run lang natin yung analysis. Okay. Then okay na. So okay. So ayan. So make sure nag-run yung analysis, no.
Ayan. So, pag nakita nyo yung moment diagram, ah, ayan, ibig sabihin nag-analyze na yan, ano. So, minamaximize ko lang yung diagram. So, nakapress ako dito sa control key ng keyboard ko and ini-scroll ko yung scroller ng mouse. Ayan, then uh, ayan. So, diyan mamamagnify mo yung ano, or ma-exaggerate mo yung diagram. Okay. So, ngayon, i-close ko lang ito. Okay. So, ito yung file name natin, ano, two-story residential project -1. Ngayon, buksan ko yung stud foundation. Okay. So, dalawa yan, ano. So, pero itong 8.0 yung gagamitin natin. Okay. So, maximize lang natin. Okay. Set up muna natin yung unit natin, ano. So, click unit setup. Okay. So, pag nakita nyo na naka-SI ito, okay, i-click kung makita nyo naka-Imperial units to or English units, i-click nyo lang ito una. Okay. Itong nasa right side. Okay. Then, after, i-save nyo to. Pero pwede nyo ring i-customize yan, no? Okay, depende sa preferred SI units nyo. Okay, so make sure itong setup na to, preferable itong ganitong setup. Okay, so then click OK. Then, global settings. Okay. Anyway, sa unit setup kasi 8.0 yung gamit ko eh. Makikita nyo, ribbonize ito. Okay, so pag 5.3 yung gamit mo, puro sa toolbars lang yung mga access mo or sa main menu. Okay, then may mga pull down doon, ano. Kung sa unit setup kanina yung ginawa ko, sa may equivalent yan dito. Ito. Yan. Okay, so global settings. Okay, so kung 8.0 ditong click mo, kung 5.3 gamit mo, ito naman. Ayan, so global settings. Okay, so ito yung unit natin, ano, display for drawings. Okay, so pwede mo ring i-consider yung buoyancy effect, no, for bearing capacity check kung gusto mo. Then, rigid foundation settings. So, calculate top reinforcement only when foundation is subject to apply forces. So, ito i-check natin. Kasi kung itong naka-tick mo, lagi ka merong top reinforcement. Okay, so ito lang yung i-tick natin. Okay, then, dito tayo. Considered putting self-weight for concrete checks and net bearing capacity input. So, yung bearing capacity, na i-input natin is yung mismong nasa ilalim, yung mismong nasa contact na ng footing tsaka ng soil. So, yun. So, yun. So, yung net bearing capacity. Okay. Then, okay na tong settings na to. Click apply. Okay. So, ngayon, import na natin yung stud model natin. So, pwedeng ito or ito. Okay. Kung 5.3 dito. Ayun. So ito yung project natin, ano, yung ginawa natin kanina. So double click natin. Okay, nagre-read na. Ayun. Okay. Then ito, kailangan natin tong i-set up. Okay, so ito primary yan. Ito ultimate ito. Okay. Yung mga factor natin ultimate. And itong service natin is service. Ayan. Service ultimate. Ayun. Okay. Then click natin import. Ayun. Okay. So ito na yung mga reactions, no, galing sa stat. So EX. Okay, so that's it. EX. Pwede nating i-set up yung view, let's say.
Footing width, pwede nating liitan. Then, punta tayo sa view option. Let's say, show load values. Ayun. So, makikita mo 36.86. So, ang current load is EX. Then, 36.86. Then, uh, merong horizontal reactions. Okay. Okay. So, ayun. Siguro try natin i-verify kung tama yung tinransfer niyang, kung tama yung na-import niyang reaction ano. So, buksan ko lang itong model. Okay. Isolate ko lang yung mga supports. Okay. So, view, selected objects only, isolated. So, Shift S para mawala yung support symbol. So, Shift K para lumabas yung mga nodes. And Shift N para lumabas yung node numbers. Ayan. Okay, then punta ako dito sa post-processing. Then click OK. Then punta tayo sa reaction. Okay, so medyo magulo. Okay, ayusin natin para mas madaling maintindihan. Okay, ayan. So mas madali na maintindihan ngayon yung reaction. So mas madaling mag-review. Okay. Ayan. So tingnan na lang natin tong support number 3. So 36.857. Okay, so ayun, 36, save lang natin ito. Let's say, foundation design. Yan. So, sinave ko lang siya as foundation design. Okay, so 36 pero going down dito kasi yung reaction niya pataas. Okay, so of course, pag foundation design ka na, that mag-change na siya ng sign. So anyway, 100% correct yung transfer nung reaction. So 36.857. So 36.86 doon. So naging 2 decimal point na lang. Then ayun yung horizontal reactions. Okay. So next natin gagawin. Okay, punta tayo sa loads and factors. Okay. Na-mention ko kanina, kailangan natin ng 1/3 increase sa soil bearing capacity. Okay, pag involve yung lateral loading. So, pagpunta mo dito sa soil properties, then click mo yung file soil bearing capacity factor. Ayan. Ayan. So, makikita mo dyan. So, lahat yan 1 point, okay, 1.0, okay? Pero starting itong sa 16, okay, hanggang doon sa last service, okay? So 1.33 to, okay? Dito kasi itong mga load combination na to involve yung seismic. Okay, yung unang load combination kasi natin sa service is dead and live load lang. Okay, so kaya hindi niya kailangan mag-increase ng 33%, okay, para doon sa bearing capacity Okay? So ayun, kaya yung ito dead load plus live load, okay, na combination 1 lang yan, then ang rest is 1.33. Okay? So ayun. Okay na tayo dito. Ito naman kahit na may mga 1.0 factor yan, hindi rin gagamitin yan sa soil bearing capacity check. Okay, paano mo naman masisigurado kung hindi nga ito gagamitin? Okay, so punta tayo dito sa load safety factor table. Ayan. So ayan. So makita mo dito serviceability factor. So yung mga service load combination lang yung mayroong okay, 1.0 dito. Okay, then dito naman gagamitin niya sa design. Kaya may 1 dyan. So ayun, design factor, serviceability factor. So 1 siya dito, 0 dito. Then sa service naman, yung mga service load combination, 1 dito and 0 dito.
Okay? So, okay na yan. So ngayon, pwede na tayong mag-create ng job, okay? Actually, itong file na to, pwede kang mag-create ng multiple footing scenarios. So sa isang file, pwede kang ah, sa isang file, pwede mong like gumawa ka ng iba-ibang footing scenario kung gusto mo lahat isolated na may mix na combined or gusto mo naman i-mat foundation mo yan lahat. So using isang file lang makakagawa ka ng footing design scenario. Okay, anyway, gagawin natin 'yon, no? Kasi itong isang file na to, i-design natin dito yung isolated footing, eccentric isolated footing, tsaka mat foundation. I mean, sorry, combined footing. Okay, mat foundation will be on other tutorial. Okay, so ngayon, punta tayo dito sa job setup. Okay, job setup, then mas maganda i-collapse natin to. Ayan, para mas madali ma-access yung ibang lift dito sa main navigator. So create new job. Okay, so since isolated footing yung design natin, okay, type ko dito, isolated footing. And job type natin, so mamili ka lang kung anong gusto mo. But isolated dito, no? So isolated footing yung design natin. Design code US, and unit natin is SI. Then assign to all support. Okay, i-assign natin sa lahat ng support. Then design code natin, 31811. And so ito tayo, yung output ACI 318M. So ngayon, kailangan natin yung mga load combinations na gagamitin natin sa design. So lahat na yan, primary, factor, tsaka yung service. So dalhin natin lahat yan dito, pero i-exclude natin itong primary. Yan. Okay. So after nyan, so click create. Kung maliit yung screen nung additional, no? Additional info lang. Kung maliit yung screen ng ng laptop niyo or ng computer niyo, so mukhang magiging maliit din ito. So itapat niyo lang yung arrow. Okay? So automatic yan, magmo-move yan. Okay? So ayan. Ayan. Okay? Then click create job. So pay attention ka dito sa left side dahil pag kinlik ko yung create job, may madadagdag na isang line item dito. Okay? After job setup. So pag click ko ng create job, ayun, so nagdagdag yung isolated footing job. Okay? So ibig sabihin naka-create na tayo ng job or ng project. So dito isolated footing job. So punta tayo sa design parameters. Okay? Uh, ayun, dito na natin i-input yung design parameters natin para sa footing design natin. So unit weight of concrete, let's say 24, minimum bar spacing 100 mm, let's say maximum 250, strength of concrete 3000 psi, yield strength of steel 225, minimum footing bar size 12 mm gamitin natin, maximum is 25. Then pag kinlik mo to as yes, okay, so every time na gamitin na i-open mo yung or gamitin mo yung stud foundation, so itong settings na to yung mag-a-appear. Okay? So ayun, hindi mo na kailangan mag-re-input kung itong lagi mong specifications lagi sa project, so hindi mo na kailangan mag-change ng settings, ano. Okay, so tapos na tayo sa concrete and reinforcement, so punta tayo sa cover and soil. So okay, soil type, either cohesive soil sa clay or cohesionless which is sand. Okay, so wala, mag-repair na lang kayo dun sa soil report kung ano man type ng soil yon. So i-assume ko lang na cohesive soil ito, no? So clay. Then pedestal cover, let's say 50. Bottom clear cover ng footing 3 inches, 75 mm. Unit weight of soil, let's say 18. Soil bearing capacity, mag-assume lang ako ng 90. So in-assume ko lang ito, wala akong real data. Okay? So mag-repair kayo doon sa soil report, okay, for actual data. Then soil above footing, let's say 1.2 meter. Okay? So then
type of depth, peaks at bottom. So yung 1.2 na measurement is galing dun sa bottom ng footing. Then yung 1.2 meter yung ground level. Okay? With reference to yung bottom face ng footing. So surcharge loading kung meron man. Okay? Then yung depth of water table uh, below ground, let's say 10 meter. Cohesion, okay, well, nasa soil report nitong cohesion value eh. So mag-assume lang ako ng 10 kung or up to 20 kung saturated yung soil. Anyway, inassume ko lang na 10. Okay? So then minimum contact area, maglagay lang ako dito ng 50. Okay? So ibig sabihin nito, ina-allow mo yung footing na mag-experience ng tension. Okay? Pag 100 mo kasi yan, at all time naka-contact siya sa soil. So, pag ganon, hindi ka mag-a-allow ng tension sa footing, so mag increase lang yung footing size. Okay, para hindi maka-experience ng tension yung footing. So anyway, tingnan natin. Bahala rin naman yung program diyan eh. So minimum contact area, nag-allow tayo ng 50%, up to 50% yung 50% area ng footing mawala doon sa contact ng soil. Okay, then set as default. So click yes. Then punta tayo sa next item which is footing geometry. So okay. Meron ditong design type ano. It's either calculate dimension, hayaan mo yung program yung mag-design ng size, or pwede ka rin mag-set dimension, okay, both length and width, okay, kung gusto mong mag-check ng existing foundation. Okay, pwede mo ring i-fix yung either side, either width or length. Okay, so i-choose mo lang yon. But for this tutorial, calculate dimension tayo. So minimum natin na gagamitin is 1 meter by 1 meter. Then minimum thickness is 250. Okay, so kailangan mo maglagay kasi ng initial size eh. Okay. Then ito dito magsisimula yung calculation ng nung footing. Anyway, balikan ko yan mamaya. So minimum is 1 meter. Then minimum thickness is 250 mm. Maximum, so lagyan ko lang ng boundary, let's say 6 meters pero hindi mag-over dyan yan ano. Then maximum thickness, let's say 1 meter. So plan dimension increment 50 and thickness the increment is 50. Okay, so dito na yun papasok. Let's say pag nag-fail yung 100 by 1 meter by 1 meter, then ang gagawin lang ni stud foundation dyan is mag-increase siya into 1050 by 1050. Okay, so pag nag-fail yun, increase na naman siya hanggang masatisfy niya yung yung design size. So ganun din sa thickness. Okay, so nag-increase lang siya. So kung may minimum ka, i-increase lang niya yan hanggang masatisfy yung design. Okay, then ito naman, kung eccentric yung footing mo, so lagay mo lang itong, maglagay ka lang ng value dito kung gaano man yung offset mo. Okay, then length and width ratio, kung square footing, 1 lang ang ilagay mo dyan. Kung rectangular, either less than 1 or more than 1. Okay, then doon mo ko control yung aspect size ng footing. So since square footing yung design natin, so lagay ko lang dyan 1. Then set as default. So yes, para hindi na tayo mag-ulit para dun sa mga next project. Then sliding and overturning, factor of safety against sliding 1.5, overturning let's say 1.5, so friction okay na siguro yan 0.5. Then so after nyan okay na, ready to go na tayo. Okay, click lang natin itong design. Okay, so pag click mo ng design, so click yes. Ayan, so nag-design na siya. Okay, so ang una natin pupuntahan dyan is yung J-drawing. Ito tayo sa J-drawing. Ayun, sa J-drawing mo makikita kasi kung nasaan nag-overlap yung mga footing. Okay, so in this case, okay, walang nag-overlap na footing na. So okay lang ito.
Ayan. So, okay lang ito. Pero just in case na may mag-overlap, dito na then yun na yung time na mag-decide ka na mag-combine putting na. Okay? So, ito almost mag-ano na siya. Almost mag-combine na siya. Okay? So, ayun. Okay? Then, ito na yung putting schedule natin, ano? Okay, ito na yung putting schedule. Ayan. So, putting 1 to 12. Ito na yung mga sizes, thickness, and uh, bar and spacing. Then, of course, yung calculation report. Kailangan natin, let's say, for putting number 1. So, punta lang tayo dito sa calculation sheet. Then, so, isolated putting number 1. So, click mo lang yun, parang may table of contents ka, no? Okay. So, ayan. Yan yung mga calculation yan. Ayun. So, yung bearing capacity check naka mm, no? Okay. So, ito yung mga bearing, yung soil bearing pressure actual. Set up natin yung unit para maging kilonewton per square meter. So, click natin to. Set mo sa meter, then click OK. Then, access ulit natin yung access ulit natin ito. Okay, so ito na yung ayan. So ito na yung mga actual bearing pressure. Okay, stability check. Then sliding check din nandyan. So punching shear check. Okay. Okay, punching shear check. One way one way shear. Okay, check both sides. Then reinforcing calculation. Okay, and chinek din niya dito kung ano yung required na spacing for cracking, no. So 521 daw, but still yung nag-govern is yung as per the design, which is 169. So diameter 12 but 165. Okay, so ito yung magiging design reinforcing natin with spacing. Okay, so and ito naman sa other side. Okay, so yan, so ganun lang kasimple. uh, so ngayon, let's say uh, uh, so let's say nagkaroon ka ng overlapping sa putting mo, no? So for ano lang, assume ko lang, let's say nag-overlap yung mga almost kasi na gano ang ang pag iniisip ko kasi baka mag-overlap dito, no, pero as per the design hindi siya nag-overlap. So i-assume lang natin na nag-overlap yung mga putting dito, no. So graphically ang kagandahan sa stud foundation, so i-drawing niya yung layout ng putting, din pag meron mang nag-overlap doon, so doon ka na magde-decide na magko-combine putting. Okay, so ngayon itong putting dito sa gitna, o assume lang natin na let's say nag-overlap siya, which is hindi naman. So para makapag-design tayo uh, ng combined putting. Okay? So, so, okay, tanggalin natin sa job itong anim na putting na to, no? 4, 5, 6, then 7, 8, 9. Okay? So, balik tayo dito sa edit job. Okay? So, edit current job. Ayan. Then, punta tayo dito sa geometry. Set natin to sa top view. Oops, ano yung top view natin? Ayan. Okay. Then, select lang natin ito. Then, control key sa keyboard.
Ayan. Then, i-click lang natin to, assign to selected support. Okay. Then, okay, click ko lang ito. Then, click edit current job. So, pag click edit current job, okay, so balik tayo sa taas. So, yun na lang. Bali, 6 na puting na lang yung i-design natin. So, hindi na may include itong nasa gitna. Okay, so in-exclude ko siya dun sa current puting job, ano. So, then, pag click ko ng design, click yes. Ayun. So, punta tayo sa may so 6 na puting na lang ito. Pagpunta mo ng GA drawing, wala na ah, yung combined puting. Ayun. Okay, so ah ah, okay, so i-design na natin tong as combined puting ah, itong 6 na supports na to, no. So ayun, yun mag-share ito sa sa isang puting. Okay, so gagawin natin yon sa next video. Okay, thank you.